Dahil umano sa conduct unbecoming ni Representative Dan Fernandez ng Santa Rosa, Laguna sa mga Quadcom hearing tungkol sa Pogo, nagsampa ng reklamo laban sa kongresista si Attorney Ferdinand Topacio sa House Committee on Ethics. Ayon kay Topacio, nilabag ni Fernandez ang karapatan ng kanyang kliyente na si Cassandra Leong sa nasabing mga pagdinig, kabilang narito ang aniyay right to counsel. This was unprecedented in legislative history in this country na haharangin mo yung abogado at hindi mo palalapitin sa kanyang kliyente during a legislative hearing. Number 2, pagwawarning sa abogado na huwag bigyan ng payo ang kanyang kliyente. Saang planeta po acceptable ang ganoong behavior? Nasasabihin mo, Attorney Topacio, do not approach your clients, otherwise you will be cited in contempt. Nilabag din ni Fernandez ani Topacio ang karapatan ni Ong na manahimik at ang proteksyon laban sa self-incrimination. Binabastos din aniya ng kongresista, hindi lang si Ong pero maging ang ibang mga witness. Inirereklamo rin ng abogado ang ilang improper remarks ni Fernandez laban sa kanyang kliyente. Sinabi nila, do not use offensive words. Pero bakit sila tatawagin nilang pathological liar, puro ka pa cute, puro ganon, tatakutin mo pa? It is my respectful contention that Congressman Fernandez has violated these norms of conduct. Emosyonal si Noemi Deng nang humarap sa media. Siya ang asawa ng Chinese national na si Deng Yuanqing na inaresto noong nakaraang linggo ng National Bureau of Investigation dahil umano sa pang-iispiya sa Pilipinas. Nagpasaklolo si Noemi kay Filipino-Chinese community leader Teresita Ang Si at hiniling na makuha ang hustisya para sa kanyang asawa. Hindi po spicy ching po. Matagal na po siyang naninirahan dito sa Pilipinas. Mahigit 10 years na po siya dito. Noong 2013, nagkakilala sina Noemi na tulong Zamboanga at Yuanqing sa pamamagitan ng isang online messaging app at ikinasal noong 2014. Sa pagkakakilala niya sa kanyang asawa, ilan lamang ang kaibigan nito. Wala itong makoneksyon at wala ring bisyo. Hindi rin umano graduate si Yuanqing ng People's Liberation Army University, taliwas sa findings ng NBI. Sa halip, siya isang graduate ng isang vocational technical school. Patungkol naman sa trabaho ng kanyang asawa, sinabi ni Noemi na nagsusurvey lamang ito ng kalsada para sa isang self-driving car ng isang Chinese company. Aniya, ikinagulat niya ang mga akusasyon laban dito. Dahil umano sa akusasyong ito, ipinangangamba niya ang seguridad ng kanilang anak. 2 beses lamang niyang nakausap si Yuanqing simula nang makulong ito. Sabi niya, don't worry, kasi alam ko mapapalaya ako kasi wala naman akong kasalanan. Huwag kang mag-aalala, ingatan mo yung sarili mo, yung anak natin, ingatan mo. Ayon kay C, lumapit na ang Chinese Embassy sa Department of Foreign Affairs at Department of Justice para sa isang consular visit pero ayaw umanong ipaharap sa kanila ang nasabing Chinese national. Sa isang pahayag, iginiit ng embahada na walang basehan ang espekulasyon at mga akusasyon laban sa sinasabing Chinese citizen. Hinikayat din ng Chinese Embassy ang panig ng Pilipinas na ibatay ang kanilang paghatol sa katotohanan. Huwag mag-akusa ng walang sapat na ebidensya at itigil ang pagpapalaganap ng mga walang basehang espekulasyon. Iginit naman ni C na ang ginawa ng otoridad laban kay Yuanqing ay isang trial by publicity. Dapat sana impartial investigation. Hindi pa nga tayo nag-umpisa, trial by publicity, nag-conclude agad kayo na espiya. Nakakalungkot na lalo natin pinapagulo yung issue. Tatayong abogado ni Noemi at ng kanyang asawa, si Attorney Ferdinand Topacio. Kinwestiyon ni Topacio ang ilang ahensya ng gobyerno na aniya nagpalaganap ng takot o pagkamuhi sa mga Chino. Aniya, ang pagpapahiya o pagpaparusa sa mga Chino ay hindi solusyon para resolbahin ang issue ng dalawang bansa sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. My sense of justice and decency is that ni wala pang ang paglilitis, kahuhuli lamang, ni wala pang ang preliminary investigation on. Binansagan ng Chinese spy. Bakit ganon? What happened to due process? What happened to the presumption of innocence?
What happened to the right to fair trial? Pinrejudice nyo na yung utak ng mga tao. Matapos na magpanggap na poser buyer ang ilang tauhan ng PDEA, agad na inaresto ng mga otoridad ang tinaguriang high-value drug personality sa ikinasang buy-bust operations ng mga tauhan ng PDEA Region 4A Special Enforcement Team, PDEA Regional Office sa National Capital Region at PNP Quezon City Police District Drug Enforcement Unit. Nangyari ito nitong araw ng Linggo, January 26, 2025, ganap na alas 10 ng umaga sa Barangay San Bartolome, Novaliches, Quezon City. Mula sa nasabing operasyon, nakuha ang droga kay alias Jahid na nakasilid sa isang green tea bag na may timbang na 500 gramo o katumbas ng 3.4 million pesos. Agad na sinampahan ng kasong paglabag sa Section 5 o Transportation of Dangerous Drugs sa Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa isa pang operasyon ng PDEA Region 8, isang sospek naman ang nahulihan ng hubigit kumulang 50 gramo ng shabu na nagkakahalaga naman ng 340,000 piso sa anti-illegal drugs operations sa Barangay Santo Niño, Cananga, Leyte. Nitong linggo lang din, kinilala ang suspect na si alias Lando na isa ring high-value target sa Eastern Visayas. Habang sa halagang 600 piso, natimbog naman ang isa pang drug dealer ng masakote ito sa ikinasang drug buy-bust operations ng PDEA Region 8 Biliran Police Office. Kinilala ang suspect na si Monching na may bitbit na 0.09 grams ng shabu. Kasalukuyang naghihimas rehas ang mga sangkot sa droga na may kinakaharap na kasong paglabag sa Republic Act 9165. Posibleng kakulangan sa impormasyon ng publiko ang dahilan kung bakit tumataas ang bilang ng mga lumalabag sa ipinatutupad na gun ban ngayong election period. Dahil dito agad na ipinag-utos ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang pagpapalakas ng information drive sa lahat ng komunidad tungkol sa gun ban. Sakaling pahintulutan naman ang isang individual na magbitbit ng baril, hinihikayat ang mga ito na dalhin ang kanilang mga dokumento para maiwasan ang paninita ng mga otoridad. Batay sa pinakahuling tala ng National Election Monitoring Action Center o NEMAC, nangunguna ang NCR sa may pinakamaraming na aresto sa paglabag sa gun ban na may 77 at sinundan naman ito ng Police Regional Office 3 na may 78 at pumangatlo naman ang Region 7 na may 36. Sa kabilang banda, pumalo na sa 5 ang naitalang insidente na may kinalaman sa eleksyon. Ito ang kinumpirma ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo sa panayam ng media sa Campo Crame. Subalit kailangan pa niya itong kumpirmahin mula sa lokal na mga otoridad bagamat pare-parehong tumatakbo ngayong eleksyon ang mga taong di umunay sangkot sa nasabing mga insidente. Batay sa datos ng PNP, nakapagdala ang Region 6 ng 3 kaso ng election-related incidents, habang may tigi-isa naman sa Region 2 at Region 12. Sa huli, patuloy ang pakiusap ng mga pulis sa publiko katuwang ang COMELEC na makipagtulungan sa mga ipinatutupad ng mga pulisiya para maiwasan ang anumang komosyon na may kaugnayan sa eleksyon. Nito lang kamakailan ay isinawalat ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko na invalid ang 2025 national budget dahil sa mga blankong item. Sa Bicameral Conference Committee report, kaugnay nito ay hinamon ng dating Pangulo ang Kongreso na ipaliwanag kung bakit nagkaroon ng mga blankong items ang naturang report. Ang natuklasang blankong items ay agad na pinalagan ng Malacanang at sinabing nagsisinungaling lang daw ang dating Pangulo. Ngunit kalaunan ay biglang sinabi ng palasyo na hindi umano sila ang responsable sa mga blankong items na nakapaloob sa BICAM report. Samantala sa panayam ng SMNI News sa dating kalihim ng Department of National Defense o DND at ngayon senatorial candidate na si Norberto Gonzales, naniniwala siya na may basihan at may pruweba ang inilahad ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab. May mga nakikita tayong mga pruweba na mukhang totoo yung ipinalabas ng dating presidente na may mga blanco talaga sa papeles na pinirmahan ng ating mga members ng bicameral. Sa ngayon ay wala pang naipapakitang maayos na paliwanag ang mga mambabatas patungkol sa naturang issue. Kaya naman para kay Gonzales, importante na malaman ito ng taong bayan. Para siguro sa taong bayan, importante makita natin ang totoo dyan. Dahil sa maanumalyang 2025 national budget, hindi tuloy maiwasan ni Gonzales na magtanong sa kasalukuyang administrasyon kung naging tapat ba ito sa mga naunang budget. Hindi natin pwedeng sabihin first time. Kasi pangatlong budget na ito sa panahon ni BBM.
ni President Bongbong Marcos kaya hindi natin alam. Siguro mas maganda kung talagang gusto ng taong bayan na makita ang katotohanan. Siguro tingnan natin yung papeles ng bicameral recommendations noong the last 2 years. After this, 3 years na yan maganda tingnan yung 3 taon para makita natin kung ito ay naging normal practice na hindi natin pinapansin kasi first 2 years wala pang away, hindi pa popular pa Pangulo, kaya baka hindi natin tinignan mabuti. Pero sinabi nito na hindi pa niya masasabi na mayroong korupsyon na nangyari dahil hindi pa naman anya na ibibigay ang nasabing pondo. Hindi pa natin masasabing may corruption, may intention. Kasi hindi pa naman na-release yung pera Kaya hindi pa natin masasabi na may corruption na nga. Pero yung design, yung intention, palagay ko para makapabor ng ilang mambabatas yan.